Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Bobs TV. Chinese research vessel sa Palawan nakapasok na mga babayan at ito po ay kasalukuyang binabantayan ng ating Philippine Coast Guard dahil ito po ay walang pahintulot magsagawa ng research. No? Niradyohan po yan mga babayan ng ating Philippine Coast Guard pero nananahimik lamang po sila. At sa isa pang mga balita mga babayan, no, inaprobahan po ng US no, ang posibleng pagbenta ng 20 F-16 fighter jet sa Pilipinas. Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At sa palagi pong nandyan sa ating channel at nanonood at nakasuporta, shoutouts po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta mga babayan. At syempre may upload tayo sa ating kabilang channel. Nandyan po sa ibaba ang link. Pakisuportahan na rin po yan mga babayan. Alright, so wag na natin patagalin. No? Anong masasabi ninyo? No? Ano ang pulso ng bayan sa ginagawa na to ng China na illegal na pagpasok no, sa ating territorial waters mga babayan? No? Grabe ang ginagawa na to ng China, pagpasok sa ating territorial waters na walang pahintulot at nagsasagawa ng research. Ano nga ba ang gusto ninyong gawin ng Philippine Coast Guard sa mga barko na to ng China? Dapat ba nating akyatin? Dapat ba nating hulihin etong mga barko na to na illegal na pumapasok sa ating territorial waters? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? So huwag na natin patagalin ito. Alamin natin ang mga balita. Let's go! Inaprubahan ng US State Department ang pagbebenta sa Pilipinas ng F-16 fighter aircraft na inaasahang makatutulong sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa. Sa gitna yan ng presensya ng isang Chinese vessel na walang pahintulot na nagsagawa ng research sa may bahagi ng Palawan. Grabe, no? Walang pahintulot nagsagawa ng research, no, mga kababayan, sa bahagi po ng Palawan. Diba? Ganun po katitigas ang muka na itong mga Chinese na to. Diba? Bukod sa illegal po silang pumapasok sa ating teritoryo, illegal din po ang kanilang ginagawang pagre-research po dyan. Diba? At alam naman natin kung ano ang nire-research nila dyan. At pagka yan ay nagtagumpay mga kababayan, nako po, siguradong aangkinin na po talaga nila yung ating West Philippine Sea. Naalala ko, wala nga pala tayong West Philippine Sea. Sabi nila, meron lang tayong EEZ. Okay, tuloy natin. Nakatutok si Chino Gaston. Nasa loob ng archipelagic waters ang Chinese research vessel na Songhang sa may Calasagüin Island sa East. So, archipelagic water po mga babayan, ibig sabihin nasa loob po yan ng territorial waters ng Pilipinas, di ba? Dapat siguro hinaharang natin tong barko na to, no? Inaakit ng Philippine Coast Guard. Calasagüin Island sa eastern seaboard ng Palawan. Pinapayagan naman ito sa ilalim ng doktrina ng Innocent Passage. Pero kung innocent passage nga ba ang kanilang ginagawa? Paano kung illegal po yung kanilang ginagawa dyan, mga kababayan? Kagaya nga po na sinasabi na pagre-research. Diba? So illegal po yung kanilang pagpasok dyan. Dapat dyan hinuhuli. Diba? Pinapayagan naman ito sa ilalim ng doktrina ng Innocent Passage. Pero ang kaso, hindi ito sumasagot ng ilang beses radyohan kaninang umaga ng eroplano ng Philippine Coast Guard. Yun na nga, mga kababayan, di ba? Pagka tayo, hinaharas nila, grabe yung ginagawa nila, no? Siguro dapat ito mga ganitong klaseng barko ng China, binabanggarin natin to. No? O kaya palubugin natin dyan, pasabugin natin, di ba? Let me first reiterate, no? We inquired kung ano ang purpose nila, but not directly challenging them. Because we know that they also have right for innocent passage. Yun na nga parang yung rights for innocent passage na yan, mga babayan, yan yung kanilang kumbaga, lagi nilang katwiran, di ba? Lagi nilang dahilan. Pero pagka tayo pumapasok diyan, hinaharas nila tayo, di ba? So, napaka sobra na ng ginagawa na to ng China, di ba? Sir, yung but we also advise them that they're not authorized or allowed to carry out marine scientific research
within our own archipelagic waters. March 31, unang na-detect ng PCG ang Songhang, isang 83-meter Chinese fisheries research vessel na nanggaling Shanghai. Unang inanunsyo kahapon ng security analyst na si Ray Powell sa kanyang social media post ang pagdaan ng Songhang malapit sa isla ng Panay. Imagine ninyo tong ruta na to, mga kababayan, no? Ay kita ninyo, pumasok dito, dumaan dito sa Lawag, yan, sa gilid na yan. Tapos pumasok dito sa teritoryo ng Pilipinas, talagang pinasok niya, ginitnaan niya to, itong mga isla na to ng Palawan, no? Grabe yung ginawa nila, 'di ba? Illegal 'yan. Kung wala kayong masamang intensyon or passage lang, innocent passage lang kayo, huwag kayong dumaan diyan. 'Di ba? Hindi 'yan. Tapos pag niradyohan sila, hindi sila sumasagot, 'di ba? Ganun katitigas sa mukha na itong mga to. 'Di ba? Illegal na illegal yung kanilang mga ginagawa. Dapat siguro pinapabagsak natin yung mga ganitong klaseng barko, pinapalubog natin to, 'di ba? Dapat ganun ang ginagawa ng Coast Guard at Philippine Navy. Kapit sa isla ng Panay. Para lalong paigtingin ang pagbabantay sa karagatan, 5 97-meter offshore patrol vessels ang binili ng PCG mula Japan, samantalang 40 fast patrol craft ang isusupply ng France. Inaprubahan naman ng Amerika ang pagbenta sa Pilipinas ng 20 F-16 fighter aircraft sa halagang $5.58 billion. Sa isang pahayag, sinabi ng US State Department na makatutulong ito sa kakayahan ng Philippine Air Force sa pagsagawa ng maritime domain awareness at sa pagpigil sa anitoy enemy air defenses. Yan na nga, mga kababayan. Yan ang the best na gagawin ng ating gobyerno. Gumamit tayo ng mga fighter jets, di ba? Na magpapatrol dyan sa ating karagatan na yan. Diba? Magdagdag tayo ng mga barko. Yun ang mga pinaka-the best na dapat gawin ng gobyerno natin. Gayun din sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang mahahalagang interes at teritoryo. Tama. Sa social media post ng Chinese state-run media na Global Times, tinanong ang Foreign Ministry ng China tungkol sa bentahan ng F-16 fighter jet sa Pilipinas. Sino daw ba ang nagpapalala ng tensyon, nang uudyok ng military confrontation at ginagawang powder keg ang Asya? Diba? Ngayon yan yung kanilang propaganda. Diba? Yan yung kanilang sagot. Diba? Yung parang tipong pagka nasusukol na sila, ibabato nila yung sisi sa ibang bansa. Diba? Karapatan ng Pilipinas na mag-upgrade ng ating mga kagamitan, na bumili tayo ng mga fighter jets. Pero umaalma etong China, mga kababayan, at sinisisi pa tayo. Ang gusto kasi nila, tila sila lang yung malakas dito sa lugar na to. Sila lang yung malakas dito sa rehiyon na to. Diba? Yun ang problema sa China. Diba? Ano sabi dito? Who is fueling the fire? Diba? Sino daw yung nagpapasiklab ng apoy? Diba? Who is provoking military confrontation? Sino ba nagpo-provoke? Diba? China. Yung ginagawa nila na yan sa Taiwan, mga kababayan, ay isang malinaw na military confrontation at provocations po yan. Who is turning Asia into a powder keg? Diba? Sila rin. Diba? Sila lang naman yung madalas gumawa ng kalokohan dito sa rehiyon natin. Sila yung madalas mangharas. Sila yung madalas nagpe-flex ng kanilang mga armas, eroplano, barko. Diba? Sila yung madalas gumawa niyan. Pero pag nasusukol na sila, mga kababayan, isisisi nila sa ibang bansa yung kanilang mga ginagawang illegal na aktibidades. Lagi silang may palusot. Diba? Yun ang problema sa China. Nang aming tanungin, sinabi ng Department of National Defense na wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa US State Department tungkol sa F-16 fighters. Yan, ito pa ang karugtong niyan, mga kababayan, na balita, Inaasaha mapapalakas pa ang kapabilidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay matapos aprubahan ng Estados Unidos ang potensyal na pagbebenta ng 20 F-16 fighter jet sa bansa. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, inaasahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalalakas pa ang kapabilidad ng sandatahang lakas sakaling matuloy ang pagbili ng Pilipinas ng F-16 fighter jet mula sa Amerika na itinuturing na pinaka-modernong multi-role fighter jet sa buong mundo.
Aprobado na ng United States ang potensyal na pagbibenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Yan, aprobado na daw mga kababayan, ha? Ilang araw matapos ang pagbisita ni US Defense Secretary Hegseth sa Pilipinas. Ayon sa National Security Council, refleksyon ito sa pangako ng Estados Unidos na paigtingin ang alyansa, pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at Amerika. Secretary Hegseth said in a joint statement with Secretary Chodoro that the United States will deploy additional advanced military capabilities to the Philippines for joint training, enhanced interoperability, and defense industrial cooperation. So we see this announcement by the U.S. Defense Cooperation Agency as the initial implementation of that joint statement. F-16 Fighting Falcon ay may kakayahan na magsagawa ng air surveillance at intelligence gathering, equipped para pigilan na ang posibleng banta sa airspace, suportahan ang tropa sa lupa sa pamamagitan ng precision bombing at missile strike. The F-16 is the most advanced fourth-generation fighter in the world. And if this sale pushes through, it will be a significant upgrade to our current arsenal. We have at present 12 FA-15 fighter jets from South Korea. Grabe. Paglilinaw ng NSC, bahagi ito ng programa ni Pangulong Marcos na pagpapalakas sa kapabilidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas na layong tiyakin ang soberanya ng bansa at masigurong handa ang sandatahang lakas sa mga armas at kagamitan na makatutulong sa pagpapanatili ng pambansang seguridad. We would like to assure the People's Republic of China that the planned procurement of F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. Yun, diba? Yun ang malinaw doon. Part yan ng modernization ng AFP, mga babayan. At yan yung kinagagalit ng China. Nagagalit sila kasi lalakas yung AFP. Diba? Lalakas yung arsenal natin. Madadagdagan yung ating mga armas. Madadagdagan yung ating eroplano. Madadagdagan yung mga barko natin kung bibili tayo. Yun ang kinagagalit ng China. Ayaw nila yan. Ayaw nilang lumakas yung puwersa ng Pilipinas. Ayaw nilang lumakas yung mga puwersa natin na magbabantay dyan sa West Philippine Sea. Okay? So nagets ninyo kung ano yung gusto ng China? Maging mahina ang Pilipinas. Diba? Parang mas magawa nila kung ano yung gusto nila. Ayaw na ayaw nilang lumalakas yung Pilipinas. Kaya lagi nila tayong inaaway, hinaharas. Diba? Lagi sila naglalabas ng propaganda. Lagi nilang sasabihin na hindi sila yun ang gugulo. Pero kung titignan natin, alam na ng buong mundo kung sino talaga, mga kababayan, ang number 1 na troublemaker dito sa parte na to ng Asia. Diba? Taiwan na mismo ang nagsabi, China ang pinaka number 1 na troublemaker, di ba, dito sa parte na to ng Asia. Sinagot din ng NSC ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry kaugnay sa babalang huwag makialam sa isyu ng posibleng invasion o pananakop ng China sa Taiwan. That the Philippine government will always be ready to protect and assist our OFWs wherever we may be. And the context of the Chief of Staff's statement was merely to relay to the public that the Northern Luzon Command, as an integral part of the armed forces, is ready to assist our OFWs. Angelique, ayon sa National Security Council, karaniwan namang ginagawa ang repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino mula sa ibang bansa para matiyak ang kanilang kapakanan at kaligtasan. Maihahalin tulad yan sa ginawang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Marcos nang magkaroon ng gulo sa Middle East. Yan naman kasi talaga, mga babayan, ang ginagawa ng gobyerno natin. No? Yun naman, baga ang ng China dyan, mga kababayan, iba yung kanilang pagkakaintindi sa paghahanda ng Pilipinas. Diba? So, medyo lumalabnaw na ata ang utak ng mga Chinese na to. Diba?
Ano masasabi niyo dyan mga babayan sa mga balita na to? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops dito sa Mops TV. Peace. I'm out.